Magandang gabi po muli sa bawat isa. Ito po si Brother Paul Dito Jose, Pastor po. This is Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan, and this is our time in the Word. As always, we are grateful sa ating Panginoon, sa kanyang biyaya at habag sa bawat isa sa atin, sa patuloy na pagbibigay ng sustento sa atin ng buhay, ng lakas, at lahat ng mga spiritual na mga pangangailangan natin kay Kristo Jesus. At tayo ay patuloy na nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos sa lahat po ng ito. At alam ho natin na tayo ho ay patuloy na pinapakitaan ng kabutihan ng Diyos sa araw-araw. Ultimo, ang atin hong buhay, ang hininga ay lahat galing sa Kanya. So tayo ho ay marapat lamang na magpasalamat lagi sa Panginoon. Well, bago ho tayo dumako sa atin hong pag-aaral ngayong gabi or pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa isang napakahalagang serye, walang iba kung hindi ang mga marka ng tunay na Kristiyano, ay nais ko ho munang magbigay ng ilang mga paalala and announcements sa atin hong mga kapatiran, particularly dito ho sa JCBC Santa Maria. Una ho, ang atin hong gawain next time, sa Time in the Word, sa Friday, 6 p.m., ay ina-encourage natin ang bawat isa na makisalahok, lalo na pagkatapos ho ng Time in the Word, meron tayong tinatawag ho na prayer room, or that is our church prayer meeting. So I would like to encourage every believer, bawat mananampalataya sa JCBC, we have to be make time, kailangan natin, limitado na nga ho ang atin hong pagtitipon-tipon tuwing Lord's Day, ay kung pababayaan pa natin ang mga ganitong kaparaanan sa providensya ng Panginoon. Meron tayong teknolohiya na kahit hindi tayo magkasama-sama, tunay sa kapabayaan na lamang, at I would even say sa makasalanang kapabayaan ng marami na ang mga pagkakataon na ito na makapag-fellowship ang mga mananampalataya, makapanalangin na magkakasama, at kung pababayaan pa ito, again, we make difference dun sa talagang may dahilan, talagang may hadlang, kaysa mga mananampalataya na kaya nila, pwede silang gumawa ng paraan, pero pinipili nila na huwag. Ito ho ay dapat, I would like to encourage you na pagsisihan ito kung kayo nagpapabaya sa ganon, at nawa magkasama-sama tayo. And it's a time of wonderful fellowship, may kamustahan, and a time to pray for one another. So that will be on Friday at 7 p.m. So 6 p.m. Time in the Word at 7:10 is our prayer meeting through Facebook room. So kung kayo ho ay may tanong tungkol ho dyan, ay please do let me know. Kung kayo ho ay nagsubok na at hindi nyo makita yung link, let me know, para sa mga susunod or this coming Friday ay magkasama-sama po tayo. Okay? Well, isa pa ho ay Sunday, ay nawa tayo ho ay kung loobin ng Panginoon na tayo ho ay may lakas at nahandoon ang kapahintulutan sa atin sa pamantayan na ibinigay ng gobyerno, ay magkasama-sama tayo sa pagsamba. Nawa ay huwag ho natin itong pabayaan. And it's December 2 at ganung kabilis ang taon. At alam ho natin, ang namamayagpag na number one word throughout 2020 is COVID-19. Nevertheless, ay gusto kong ipaalala sa atin na talagang ang mas makita ho natin ay yung biyaya ng Panginoon throughout 2020. At wait for further announcements, lalo na every December ang atin ng church ay kakaroon ng Christmas service, pero sa ngayon ay hindi natin magagawa ito, but we are planning na meron ng ilang mga surprise na gawin para sa ating mga kapatiran dito sa JCBC. So wait for that, wait for further announcements, and nawa tayo ho ay maging excited at maging mapanalanginin para sa mga gawain po natin. Okay, so ilan lang ho yun. Let's be continually praying for one another. Sabi nga ng Hebrews chapter 10, let us consider one another, that is, pay attention to one another.
Huwag lang tayo nakatutok sa ating sarili. Kamustahin natin yung iba, and to provoke one another to love and to good works. And sa pangangamusta natin, ang isa sa mga goal natin is ipagtulakan sa pagmamahal at paggawa ng mabuti, itulak sa pagiging mas makadiyos. So, hindi ho lahat maaabot ko. I would like to encourage each and everyone na abutin natin ang bawat isang mga kapatiran natin at i-encourage po natin. So those are just some reminders and encouragement, and also ilang maaaring rebuke din sa iba na nandun na yung kapabayaan sa atin hong mga gawain. Okay? Well, before that, o after that, bago tayo dumako sa ating hong pag-aaral, hingin natin muna ho ang gabay at tulong ng Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, nagagalak sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong patuloy na katapatan, at lalo itong nangingibabaw, O Diyos, dahil alam namin, kapag sinukat namin ang aming katapatan, ito ay kulang. Ang aming kabutihan, ito ay kulang. Pero ang sa iyo ay sumasagana. Lalo't higit, nakita namin at naranasan namin ang labis na pagkasagana nito ng pagmamahal mo at ng biyaya mo nang binigay mo yung bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Salamat po sa dakilang kaligtasan na meron kami kay Kristo. Salamat po sa pag-asa na meron kami sa muling pagkabuhay. Salamat po. Kagaya ng aming mga nakaraang pag-aaral, alam namin na walang makapaghahabla, walang makapagdadala sa amin sa parusa, sapagkat ikaw, O Ama, ang nagdeklara sa amin na matuwid. Sapagkat ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus, ang namatay, oo, nabuhay muli, at nasa kanan mo, at ngayon din ay namamagitan para sa amin. O, salamat po. Salamat po sa mga dakilang katotohanan na ito, na kung saan ito'y tungtungan ng aming pananampalataya. O Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon, tulungan mo kami ang iyong mga katotohanan na aming bibigyang pansin. Ikaw po nawa ang magbigay liwanag sa aming mga kaisipan at pangunawa, dahil liban na ikaw ang magbigay liwanag, ito'y magiging pawang nasa dilim. Hindi bang gamitin mo ang iyong salita upang patuloy kaming banalin, ito pa'y magiging kagamitan para kami magkaroon ng kayabangan. O ito'y naway malayo sa amin. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos. Ikaw po ang patuloy na maluwalhati. Naggabayan mo po ako bilang tagapagturo. At patuloy nawa ng pangalan mo lamang ang maitaas. Lord, mahabag ka sa aming mga kapatiran. Nandun pa rin ang labis na ramdam pa rin ang labis na pinsala ng mga bagyong nagdaan, sapagkat hanggang ngayon ay baha pa rin sa kanilang lugar. Ang aming po mga kababayan hanggang ngayon ay walang tirahan, kapos ang pagkain at mga pangangailangan. Mahabag ka po, O Diyos. Nawa sa biyaya mo, tulungan mo kami at gamitin mo kami para sa kapunuan ng kanilang mga pangangailangan. Panginoon, ikaw lamang ang maluwalhati sa lahat ng ito. At po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto kong simulan ang atin hong pag-aaral ngayong gabi, at nais ko kayo ayayahan na buksan ng isang passage sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1. At gusto kong umpisahan dito sapagkat habang pine-prepare, ini-edit ko ho yung ating lesson, as I have said, natalakay natin to sa Sunday school noon, but ayaw kong i-present ang pareho lang, but as I studied, it took me to a little bit of a different path, not new truth, hindi bagong katotohanan, but a little bit of different path, and I think ay magiging
tutulong ito sa atin sa mas malalim at mas matibay o mas maliwanag na pagkaunawa sa mga katotohanan na pag-aaralan pa natin hanggang sa mga susunod na panahon. So let's go first to Colossians chapter 1. At gusto lang ko kayong imbitahan na basahin ho natin simula ho sa verse number 9. Colossians chapter 1 verse number 9. At gusto ko lang hong makita natin ang isang napakahalagang katotohanan ngayong gabi. Una, verse 9, basahin ko hanggang verse 10. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. So, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Kolose, patungkol sa mga Kristiyano sa taga-Kolose, mula nung mabalitaan nila ang kanilang pananampalataya, nung nabalitaan nila ang kanilang kasigasigan sa pagmamahal at paglilingkod at pananampalataya sa Panginoong Kristo, he prayed for them. Ano yung prayer request? Ano yung number 1 sa prayer list ni Apostol Pablo para sa mga mananampalatayang ito? Well, ang sabi niya ay ito, that they may be filled with knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. At siguro nahandun yung tatlong word na dininan natin that we will have a sense kung what is the priority ng prayer request ni Pablo sa kanila. Hindi yumaman sila, hindi gumaling sila, hindi gumanda ang kalagayan nila, and no doubt some of it may be prayed for. Nevertheless, ang nasa priority ni Pablo is yung knowledge, wisdom, and understanding. At ito ay patungkol sa mga spiritual na bagay. At ang puntong gusto kong diinan ay sa verse number 10. Anong sabi ni Pablo? That, and again, sa pagbabasa ho natin ng Bible, magandang bigyan natin ng pansin yung mga salitang yun. That word that, it means ito yung resulta. Yung panalangin ni Pablo na sila'y lumago pa, lumawak pa sa kaalaman, sa pagkaunawa ng mga katotohanan ng Panginoon, ito ang magiging resulta, ito ang desired result. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ang gusto ko lang humpuntuhin ho dito ito. Ang pagkaalam ng katotohanan ang siyang pundasyon ng paglakad sa katotohanan. Okay? Hindi ka maaaring lumakad, and that word lumakad is pamumuhay. Ang pamumuhay sa katotohanan, kailangan mo munang malaman, maunawaan yung katotohanan. Simply put, mga kapatid, ito yung ibig sabihin. Christian living, proper Christian living, is founded upon Christian doctrine or Christian truths. So, hindi ho ito pwedeng paghiwalayin. Yung iba ay, ayokong mag-aral ng doktrina, basta mamahalin ko lang. No. That's a false dichotomy. That is unbiblical. Actually, ito yung prayer ni Pablo. This is God's desire para sa mga Kristiyano. This is God's design sa buhay ng natin bilang mananampalataya. Ang patuloy tayong lumalim sa pagkaalam ng mga katotohanan, at base sa mga katotohanan na ito, tayo ay lalakad, tayo ay mamumuhay. Doon tayo lalago sa kabanalan. So, Christian living is founded upon Christian doctrine. At mamaya ho, sa atin hong pagpunta na doon sa ating pag-aaral ngayong gabi, ay makikita ho natin kung bakit ko ho sinimulan dito ang atin hong pag-aaral ngayon. And by the way, isang magandang example dyan is a very well-known book sa New Testament na sulat ni Apostol Pablo, none other than the book of Ephesians. And if you will read the book of Ephesians, first 3 chapters, 1, 2, 3, doctrine. And then, chapters 4, 5, 6, Christian living. Okay? So, nahandun, nakatungtong. Dahil ito ang katotohanan, ganito dapat mabuhay. Ganon ang approach sa buhay Kristiyano.
At ngayon ho, sa ating pag-aaral, if you will remember, we are tackling about marks of true salvation. Or in another way of saying it, how can I be sure that I am saved? That I am a child of God? Paano ko ba masisigurado? So our discussion ay in the realm of assurance, ang kasiguraduhan or pagkakaroon ng katiyakan ng ating kaligtasan. At dinifferentiate natin yung seguridad sa kasiguruhan. Ang seguridad ng ating kaligtasan, it is objective. Kung tayo ay tunay na ligtas, ito ay hindi maaaring mawala sapagkat tayo ay tinatahanan ng banal na Espiritu, garansya ng katiyakan ng ating future resurrection, hope of resurrection, and then tayo ay ginustify ng Ama. Tayo ay inaring ganap, diniklarang matuwid ng Ama, at therefore, hindi na tayo madadala pa sa anumang pagkahatol. Kaya nga ang sabi ng Biblia, if any man be, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5 verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. At bakit ganon? Dahil tayo ay inaring ganap ng Diyos kay Kristo Jesus. Isa sa mga mahalagang katotohanan ho na ating diniinan na ito, the basis of our justification was not our action. Ang basihan ng pag-aring ganap sa atin ng Diyos ay hindi yung ating mga gawa, kung hindi ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Now, ano ang resulta noon? Anong epekto noon? So the basis of our justification was not our actions, but and it will not be overturned by our actions either. Ang basihan ng pag-aring ganap sa atin ng Panginoon ay hindi yung ating gawa. At ganoon din naman, hindi ito mababaligtad, yung justification, yung legal declaration na yon ng Diyos na tayo inaring ganap kay Kristo Jesus, hindi ito mababaligtad din naman ng ating mga gawa. Again, kung pinaprocess nyo ho yun sa inyong kaisipan, ibig sabihin talagang yung doktrina ng losing salvation, and always ang tinuturo bakit mawawala ang kaligtasan sa pagpalya ng tao in one way, form of another sa gawa, at kaya mawawala ang kaligtasan. Well, again, because the basis of our salvation, of our justification, is not our works, it is not also the basis of our security. Ang basis ng ating security ay ang ginawang deklarasyon o pag-aaring ganap ng Ama. And then lastly, our security, the security of our salvation because of the work of the Son. Sabi nga ho ni Pablo, ay si Jesus ang namatay, muling nabuhay, nasa kanan ng Ama at namamagitan para sa atin. So hindi maaari. And the question na binigay ni Pablo is, who is he that condemneth? Sino pa ang makakahatol? And the implied answer is no one. No one. So that's why our salvation is secured. Because it is based upon the triune God, the work of the triune God. Hindi maaaring mawala. Now, ang ating pinag-uusapan na ay nasa realm na ho tayo ng assurance. So pagdating ho sa ating security, it is objective security. Ito ay hindi subjective. Ito'y objective. Ito'y totoo whether we feel it or not. Pagdating naman sa assurance of salvation, it is subjective. Bawat Kristiyano ay iba-iba ang antas ng kasiguraduhan ng kaligtasan. We grow in our assurance of salvation. When it comes to security, pantay-pantay, pare-pareho. Sabi ko nga ho, ang isang Kristiyanong naligtas 5 minutes ago ay hindi less secured kaysa kay Apostol Pablo. Pareho ang security. But when it comes to assurance,
nahandon yung pagkakaiba. So, yung seguridad nakabase sa Panginoon, yung kasiguraduhan ko na ako nga ay ligtas, merong iba't ibang factors or variables na working in there, kaya ho iba-iba ang antas sa bawat Kristiyano. Sabi nga ho natin ay doon ang maaaring iba't ibang factors na maka-affect ang backsliding sa buhay ng Kristiyano, kasalanan, neglect of the means of grace, period of may pagkakataon na tila baga parang ang layo ng Diyos, or pag may nangyaring tragedy or karamdaman sa buhay ng isang anak ng Panginoon, doon yung pagkakataon na umaatake ang kaaway, and there are doubts not of the gospel or the cross, but doubts kung ako nga ba'y tunay na Kristiyano? Kung tunay na Kristiyano, bakit ganito? Bakit ganon? So, lahat ng Kristiyano ay dumadaan sa ganito. Kaya nga ho, nandoon ang napakagandang utos ng salita ng Diyos sa pamagitan ni Apostol Pedro. Ang sabi niya, wherefore the rather, brethren, 2 Peter 1:10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Another way of saying it, magbigay sipag, pagsumikapan mo na siguraduhin na ikaw ay ligtas. So, isang napakagandang bagay ho dito ay pwedeng masigurado. Dapat nating siguraduhin. Sabi pa nga ni Pablo, 2 Corinthians 13:5, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. At isa pa ho sa mga talata na ating tinignan last time ay 1 John chapter 5 verse 13. Ang sabi, these things have I written unto you that ye may know that ye have eternal life. And that word know there, ang pinakamagandang understanding is ye may be assured of. Kayo ay magkaroon ng kasiguraduhan na kayo nga ay may buhay na wala. That's the very reason bakit sinulat ni Juan yung book of 1 John. At makikita natin sa book of 1 John, andun lagi yung comparison. Kung ganito, anak ka nga ng Diyos. Kung hindi ganon, hindi ka anak ng Diyos. So, naandun yung mga comparison na ni John, at talagang ito ang sadyang layunin niya kung bakit niya sinulat yun. So yes, by God's grace, we will examine ourselves. Sa biyaya ng Panginoon, susubukin natin ang ating mga sarili. At ano ang gagamitin? Anong gagamitin natin na pangsubok? Saan natin ibabatay itong mga eksaminasyon na atin hong gagawin? Naalala ko ho, nung minsan ako'y nagpa-blood laboratory, ay merong mga numero, pero salamat na lang, ay meron pang numero sa kabila. At ano yung numero sa kabila? Yung numero sa kabila, yun yung mga standards, yun yung normal. Makikita mo kung yung numero dito, ito yung resulta mo, ito yung standard, ito yung pamantayan, pambira, medyo humigit dun sa normal. Ito naman, medyo mababa. Ito naman, okay. So, ang standard na atin nung pagbabasihan ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Ang basihan ay hindi si Brother Paul, hindi pwedeng mangyari, kung hindi ko kayo katulad, hindi kayo Kristiyano, hindi ho ganon. It will be the Word of God. At titignan natin kung paano ba dinidescribe or paano ba nilalarawan ng salita ng Diyos ang isang Kristiyano. Ano ba ang mga katangian ng isang tunay na mananampalataya sang-ayon sa salita ng Diyos, and dun natin susukatin yung ating mga sarili. Yun yung ipang susubok natin sa ating mga sarili. So number 1 ay pinag-aralan ho natin last Friday ay ito. Number 1, there must be genuine faith in the true gospel. There must be genuine faith in the true gospel. Ito ho yung una, ito yung pundasyon. Pag pumalya dito, anuman yung susunod na pag-aaral ay hindi magkakaroon ng halaga. There must be genuine faith in the true gospel. At mahalaga yung mga adjective na nandoon. Genuine faith, tunay na pananampalataya in the true gospel, sa totoong ebanghelyo, sapagkat merong mga tao may tunay na pananampalataya sa peking ebanghelyo. Yun namang iba, may hindi tunay na pananampalataya sa totoong ebanghelyo.
Isa sa example ay sa sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 2. Ang sabi niya doon, by which also ye are saved, unless, sa bandang dulo ng verse, unless ye have believed in vain. So they heard the true gospel, they profess faith in the true gospel, and they are saved by the true gospel, sabi ni Pablo, unless you have believed in vain. So, maaring alam ang totoong ebanghelyo, pero hindi totoo ang pananampalataya. There is no salvation. So, ito yung pundasyon. There must be genuine faith in the true gospel. Romans 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Kanino? To everyone that believeth. So there is the genuine gospel, the true gospel, and genuine faith to everyone that believeth. Isa pa ho na ating diniinan ay nire-review lang ho nating mabilis. 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith. And always, kung sinasabi, doon sa sinabi ni Apostol Pablo, in the faith, kailangan mo siguraduhin na ikaw ay nahandon sa pananampalataya. So yung sinasabi ho ng iba na kanya-kanyang pananampalataya yan, that is far from the Bible. Ay kasinungalingan na magdadala ng libo-libo, milyong kaluluwa sa impyerno. Hindi pwede ang kanya-kanya. Ang sabi ng Bible, siguraduhin mo na ikaw ay nasa pananampalataya. Hindi obligado ang Diyos na igalang ang pananampalataya mo. Ang utos ng Diyos ay sampalatayanan natin ang katotohanan, the faith. And we must make sure that we are in the faith. We must examine ourselves that we are in the faith. So, diniscuss na natin what is the true gospel. Doon ho nang galing yung ating pag-aaral. Last month pa, pinag-aralan natin about the twisting of the gospel. There must be that insistence sa katotohanan that Christ alone, at mahalaga yung salitang alone. Maraming relihiyon, Christ plus sacraments, Christ plus traditions, Christ plus good works, Christ plus the law, Christ plus. At lahat ng plus na yon is the twisting of the gospel. It is Christ alone, si Kristo lamang. Ang sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. There's no other way. He is the only way. Wala nang iba. So, napakahalaga ng katotohanan ito. And there must be genuine faith. And last Friday, we tried to identify what are the factors or pwede natin sabihin components bumubuo sa isang tunay na pananampalataya. So, number 1, there must be knowledge. There must be knowledge. Kailangan mo munang marinig. Sabi nga ho ng Romans chapter 10, how shall they believe on Him whom they have not heard? Hindi masasampalatayanan yung hindi napakinggan dahil hindi alam. So, kailangan marinig ang tunay na ebanghelyo. Ephesians 1:13, in whom also ye trusted after that ye have heard the word of truth. And then after knowledge, there must be acceptance. Acceptance of the truth. Kailangan tanggapin. Halimbawa, sinabi mo na si Jesus lamang ang tagapagligtas at hindi tayo sa ating sarili. Yung iba ay hindi. Dapat naniniwala ako na yung kabaitan ko. Ayan. So, hindi nila tinatanggap. Narinig nila, pero hindi nila tinanggap. There must be an assent or an acknowledgement, an agreement or acceptance of the truth. So, narinig ang katotohanan, nag-agree doon sa katotohanan. Tinanggap niya, oo, totoo ito. Totoo ito. Totoo ang ebanghelyo. And then, last part ng tunay na, last component ng tunay na pananampalataya, there must be trust. Nahandun dapat ang pagtitiwala. Again, doon sa Ephesians 1:13, in whom also ye trusted. Nagtiwala. Maraming mga tao alam na si Jesus ang tagapagligtas and they do acknowledge. Pag tinanong mo, sino ang tagapagligtas? Sasabihin, si Jesus ang tagapagligtas. Ina-acknowledge nila. Pero pagdating sa pagtitiwala, tiwala sila sa ibang mga bagay. Tiwala sila sa sarili nila. Tiwala sila sa relihiyon nila.
pero hindi kay Kristo Jesus lamang. So, nandoon, there must be the knowledge of the truth, there must be an acceptance of the truth, and there must be trust in the truth. That is, yun yung bumubuo sa tunay na pananampalataya. So, genuine faith in the true gospel. Dapat alam mo, kinilala mo, at pinagtiwalaan mo si Kristo, ang ebanghelyo na siya'y namatay para sa iyong mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay upang ikaw ay maligtas. So, let me pause here for a while. Alam mo na ba yun? Tinanggap mo na ba yun? At pinakamahalaga, nagtiwala ka na ba kay Kristo? Na siya ang kaligtasan mo? Na siya ang dahilan at tanging paraan para ka maging katanggap-tanggap sa Ama? Sumampalataya ka na ba ng tunay kay Kristo? O baka head knowledge lang, alam mo lang, tinatawag, you grew up, tinatawag mo si Jesus na tagapagligtas, pero all the while ang tiwala mo nasa kabaitan mo, nasa pagsisimba mo, nasa pananalangin mo gabi-gabi. No. Sabi nga ni Pablo, I count all things but dung, all things but lost, kundi siya ay kumapit lamang kay Kristo, sumampalataya lamang kay Kristo. So number 1, how can I know that I am truly saved? There must be genuine faith in the true gospel. Ang yubang sinasampalatayanan ay ang totoong ebanghelyo sangayon sa Biblia o merong plus. And then, ang yubang pananampalataya sa ebanghelyo ay totoong pananampalataya. That is number 1. That is hindi maiko-compromise. Yun yung una. Kung may problema sa isa sa doon, ay hindi ka, ano man ang itsura ng buhay mo, hindi ka tunay na Kristiyano. So number 2, how can I know that I am truly saved? There is a change. There is a change. Merong pagbabago. At kung lalawakan ko pa itong second point, there is a radical spiritual change. Merong radical, masidihi, matindi, spiritual na pagbabago. And ito ho yung dahilan kung bakit tayo kanina nagsimula sa Colossians chapter 1, binasa natin yung verse 9 and 10, sapagkat sabi ni Pablo, yung pagkaalam nila doon sa spiritual na katotohanan ay magiging pundasyon ng maayos na paglakad nila sa buhay pananampalataya. At ngayong gabi, gusto kong puntahan ho natin ang isang pundasyon, isang napakaganda na katotohanan, an objective truth sa bawat tunay na Kristiyano, na ang bawat tao na tunay na sumampalataya sa ebanghelyo ay bagong nilalang ng Panginoon. And that's what I mean na there is a radical spiritual change. Sapagkat ang lahat ng na kay Kristo Jesus ay bagong nilalang. And I think you know the verse. 2 Corinthians chapter 5. At ito ho yung sinabi ko sa inyo kanina nung binilikan ko ho yung ating lesson, ay dinala ako sa medyo mas malalim pa na pag-aaral, at gusto ko kayong dalin doon sa paano yung mas wasto, mas maliwanag, mas matibay na pagkaunawa dito sa verse number 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito ho ang sabi, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. At napakadalas ho, paalala ko lang ho, napakadalas tuwing nako-quote ang verse na ito, tuwing nababanggit ang salita ng Diyos na ito, ang madalas na pinapatukuyan ay pagbabago ng buhay, pagbabago ng ugali ng isang tao na tunay na naligtas.
At actually, ang isang madalas na pinupunto ay dapat magbago ang buhay mo. Dapat magbago ang... And there is truth in that. Na ang isang tunay na Kristiyano ay magbabago ang buhay, magbabago ang ugali, magbabago ang pananaw. Pero yun ho ay nasa ibabaw at itong tinutukoy ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 actually ay yung ugat. Kung if I may say, may puno, may bunga, at madalas itong 2 Corinthians 5:17 ay ginagamit para ituro yung mga bunga. Well, actually, yung mga bunga ay may ugat. At ang ugat nito ay yung gawa ng Diyos na bagong nilalang kay Kristo Jesus. So para mas maunawaan ho natin ito, gusto ko tingnan natin ang konteksto. For us to have a better understanding, let's look at the context. At simulan natin sa verse number 13. Now, po natin tignan ang buong context ng 2 Corinthians. Actually, it will play a part kapag binasa natin yung mga preceding verses. Nevertheless, for the sake of time, simulan na lang natin sa verse number 13. Ang sabi ni Pablo sa verse number 13 ho ay ito. For whether we be beside ourselves, it is to God. Or whether we be sober, it is for your cause. Ano sinasabi ni Pablo na whether we be beside ourselves? Well, para mas maunawaan ho natin, sa ibang translation, ang sabi, if we are crazy, it is for God. If we have our right mind, it is for you. And that is yung salitang beside ourselves. Actually, sa Greek, pag tingnan nyo, ang ibig sabihin yan, insane. To be crazy. Para bang baliw. At bakit sinasabihang baliw? Well, dahil ganun na lamang yung paglilingkod nila Pablo. Ganun na lamang yung kanilang pagpupursige. Ganun na lamang yung kanilang paggawa, pagkilos para abutin ang mga tao, para ang mga Kristiyano ay lalo pang ilapit kay Kristo, lalo pang matuto sa katotohanan ng Panginoon, lalo pang mabago ang kanilang mga buhay. Ganun na lang katindi ang kanilang pagsusumikap na pagtingnan sila ng mga tao, parang nababalo na, ba't nila ginagawa yun? Ba't nila ginagawa yun? Ba't ganun sila katindi? Parang may mali. Ganun katindi sila Pablo. So, ang sabi ni Pablo, kung ang tingin nyo sa amin, nababalo, it is for God. We're doing this for God. At kung ang tingin naman sa amin, we are in the right mind, whether we be sober, it is for your cause. So, una, it is for God, and then pangalawa, it is for your good. Para sa pangalan ng Panginoon at para sa inyong kabutihan, yung aming ginagawa. Bakit nyo ginagawa ito, Pablo? Ang sabi niya sa verse 14, for the love of Christ constraineth us. For the love of Christ constraineth us. Kaya namin ginagawa ito, merong nagtutulak sa amin, merong puwersa na kumikilos sa amin. At yung iba, for the love of money, constrained them. Yung iba, for the love of praise, constrained them. But here, ang sabi ni Pablo, the love of Christ constrains us. Yung pag-ibig ni Kristo ang nagtutulak sa amin. Ito yung puwersa na kumikilos sa amin, kaya namin ginagawa ito. Now, what does Paul mean patungkol sa pag-ibig ni Kristo? Hindi ito pag-ibig ko kay Kristo, kundi much more pag-ibig ni Kristo sa atin. At kung alam natin sa bagong tipan, ano ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos o pag-ibig ni Kristo, karaniwan, karakihan sa bagong tipan, majority ay it is the saving love of God. Sabi nga ni John sa 1 John, in this was manifested the love of God, that He sent forth His Son, that as a propitiation for our sin. So, pinahayag ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak. So, sabi ni Pablo, for the love of Christ, constrain, yung pagmamahal sa amin, yung pagmamahal ni Kristo, yun yung nagtutulak. At sinaysay ni Pablo, ano tong pagmamahal na ito?
Because we thus judge, aming hinatulan, ito yung aming pinalagay, ito yung aming dinisisyonan, ito yung aming pananaw. That if one died for all, then we're all dead. Verse number 15. And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. So what is the love of Christ for Paul? It is Christ who died for all and rose again. Si Kristo na namatay at muling nabuhay. That is the love of Christ that constrains them. That is the gospel. Yun yung nagtutulak. Ang katotohanan ng Ebanghelyo. Namatay si Jesus at muling nabuhay si Jesus. At dahil ito ay totoo, sabi ni Pablo sa verse 14, that they which live should not live henceforth, should not henceforth live unto themselves. So yung mga nabubuhay, sino yun? Yung mga Kristiyano, yung mga nanampalataya kay Kristo, nanampalataya sa Ebanghelyo, nabubuhay pa. Hindi na sila dapat mabuhay para sa kanilang sarili. Well, kung hindi para sa kanilang sarili, para saan na? Sabi nga ni Pablo sa verse 13, it is for God, it is for you. It is for God, it is for you. At ang nagtutulak sa kanila na mamuhay ng ganong paparaanan is the love of Christ. He died and He rose again. Ito yung pundasyon. Ito yung view, dito kumikilos yung pananaw ni Pablo, kaya niya sinabi itong mga susunod na bagay na kanyang sasabihin. Ano ang resulta nito? Verse 16, wherefore, kaya nga, henceforth, mula ngayon, because of the gospel, because na ang gospel ang namamayani, ang nagtutulak, ang daan ng aming paglilingkod ay dinidikta ng ebanghelyo. Ang sabi ni Pablo, kaya nga mula ngayon, verse 16, 1 Corinthians 15:16, wherefore henceforth know we no man after the flesh. Anong ibig sabihin ni Pablo? Know we no man after the flesh. Well, that word know, ang ibig sabihin niyan, perceive, to see, to examine, to understand. We do not understand, we do not perceive, we do not see, or isa pang salita, we do not look at anyone after the flesh. Dahil namatay si Jesus at muling nabuhay, hindi namin tinitignan ng tao sang-ayon sa laman. Ano ibig sabihin nito? Sapagkat ang mga Hudyo madalas nakatingin sa laman, nakatingin sa lineage nila, sa heritage nila bilang Hudyo, nakatingin sa outward conformity nila sa kautusan. Again, after the flesh, dun sila nakatingin. Yung iba nakatingin sa education, yung iba nakatingin sa social status, yung iba nakatingin simply by being a male and female. Merong discrimination sa kababaihan, yung iba may mga ganung. So, ang sabi ni Pablo, hindi na yun ang aming tinitignan. Because of the gospel, we view man not after the flesh. So, pero ang sabi niya, yea, though we have known Christ after the flesh. Anong ibig sabihin ni Pablo doon? Noon, we looked at Christ, Jesus, after the flesh. Kaya nga siya kinrucify. Because after the flesh, He does not fit. After the sang-ayon sa pamantayan ng mga Hudyo, ng mga religious leaders ng panahon ng ating Panginoong Kristo, hindi siya pasado. Sinigaw, ipako siya sa krus. Pero ang sabi niya, yet now, henceforth, know we Him no more. Mula ngayon, hindi namin siya kilala. At ang implication, hindi na namin siya kilala sang-ayon sa laman. Kilala na namin siya sang-ayon sa pahayag ng salita ng Diyos according to the Scripture. That He is really the Christ. Siya na nga ang Kristo according to the Scripture. Siya nga yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Siya nga ang Mesiyas. So, yun yung sinasabi ho ni Pablo. Because of the gospel, ito na yung pananaw namin. Dito namin titignan ng mga tao. No more after the flesh, hindi na ganun sila tignan. So, paano nila tinitignan ang mga tao, particularly ang mga Kristiyano?
That is the context here. Paano tinitignan ni Pablo ang mga Kristiyano? Verse 17. Ganun kahalaga yung tingnan natin yung konteksto. Lahat ng yon naglulundo dahil gusto nating mas maunawaan itong sinabi sa verse 17 na madalas natin kino-quote for the longest time, hindi natin masyadong nakonsidera yung konteksto. Verse 17. Therefore, kaya nga, ito yung tamang pananaw ng manggagawa sa mga mananampalataya. Ito dapat yung pananaw ng Kristiyano sa mga kapwa Kristiyano. And we will function in this, ganito tayo magfa-function, ganito tayo kikilos ang ayon sa pananaw nito. Therefore, if any man be in Christ. Dami natin pwedeng sabihin doon. Pero ang sabi, if any man. Kung sino mang tao. Sino mang tao, whether siya'y Hudyo o Hentil, edukado o hindi edukado, mayaman o mahirap, matanda o bata, lalaki o babae, malaya o alipin, anuman ang kanyang kalagayan, sino man siya, kung siya ay na kay Kristo. Anong ibig sabihin ng na kay Kristo? Kung siya nga ay mananampalataya ni Kristo, kung siya nga ay tupa ni Kristo, kung siya nga ay anak ng Diyos, kung nasa kanya nga ang banal na Espiritu, kung siya nga ay mananampalatayang tunay ng Ebanghelyo. Ibig sabihin siya ay ligtas. Kung sino mang tao ay ligtas. Sabi ni Pablo, ito yung pananaw, he is a new creature. That is the truth. He is a new creature. Actually, sa Greek, ang mas magandang translation siya ng huna ito, he is a new creation. Hindi na siya basta bagong nilikha, kundi bagong creation siya ng Panginoon. At ano tong pagbabago na to? All things are passed away. Behold, all things are become new. So again, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay nagdadala ng radikal na pagbabago. Isang supernatural, hindi ito natural, ito ay supernatural na pagbabago. Ito kasi ay divine work. Ito ho ay gawa ng Diyos sa buhay ng isang tao na tunay na kay Kristo, na tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo, at bawat tunay na mananampalataya, ito ang kalagayan. He is a new creation of God. So this is, number one, this is an objective truth. Pag ang isang tao ay totoong sumampalataya, he is a new creature, he is a new creation of God. Right there and then. Hindi kailangan ng 10 taon na hindi kailangan ng maraming pagbabago sa kanyang buhay, yung practical. Ito yung ugat. Actually, yung mga susunod na pagbabago, yung mga aayusin ng Diyos sa kanyang buhay ay nag-uugat sa katotohanan ito because He is already a new creation of God. At alam ho natin, ito ay katuparan ng new covenant na pinangako ng Panginoon. For us to have an idea, ano tong gawa ng Diyos na ito? Ano tong new creation na ito? Paano ito? Ito'y katuparan ng pinangako ng Diyos sa lumang pangtipan. Buksan lang natin, if you have your Bibles with you, Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36, verse number 25. Simulan ho natin dito. If you remember, sa Ephesians chapter 1, verse number 13, sabi ni Pablo, after that he heard the word of truth, the word of in whom also ye trusted, after that ye have heard the word of truth, the gospel of your salvation, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. So, naalala nyo, pinag-aralan natin, Holy Spirit of promise, Holy Spirit na ipinangako. Kailan pinangako yun? Well, nandito yung pangako. Isa ito sa mga prophecy ng New Covenant, yung gagawin ng Panginoon. At ito yung katuparan. Ito yung nagiging totoo sa isang tao na nililigtas ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse number 25, Then, Ezekiel 36 verse 25, Then I will sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean.
From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you. Take note of that pronoun I. It is always I, ako, ako. Sino yun? Ang Diyos. Ang Diyos ang maghuhugas. Ang Diyos ang maglilinis. And in our salvation, kaya tayo naging katanggap-tanggap sa Panginoon hindi dahil hinugasan natin ang ating mga kasalanan, hindi dahil nilinis natin ang ating mga sarili, kundi dahil hinugasan tayo ng Diyos. Nilinis tayo ng Diyos. Verse number 26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. So there will be a new heart, bagong puso. New spirit, hindi ito spirito na, hindi bagong attitude. A new spirit will I put in you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Tatanggalin ko yung pusong bato, yung walang pakiramdam. Hindi ibig sabihin walang emosyon, kung hindi yung puso na walang pakiramdam sa Diyos. Yun tayo. Tayo patay sa kasalanan, sabi ng Biblia. Sabi ng Romans chapter 10 verse 11, walang humahanap sa Diyos. Alam lang natin yung verse 10, gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Pero pinalitan yun ng Panginoon. Binigyan ng bagong puso. A new heart will I also give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you, again take note, I will give you a heart of flesh. Verse 27, and I will put my spirit, that's the Holy Spirit, within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do them. He will cause us. Siya ang kikilo sa atin para lumakad tayo sa kanyang mga kautusan, sa kanyang kalooban. Is it not yung sinabi rin ni Pablo sa Philippians? For it is He, Philippians 2 verse 13, for it is God that worketh in you both to will and to do of His good pleasure. That is part ng fulfillment ng new covenant. New creation. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians chapter 2 verse 10. Again, a very familiar verse, well, at least yung mga preceding verses. Ang sabi sa verse 10, for we, sino yun? Those who are saved by grace through faith. For we are His workmanship. At yung word na workmanship, it can be translated, we are His product. We are the work of God. New creature. New creation ng Panginoon. So ano ho ang punto? Sa lahat ho ng ito na ating sinabi, ang 2 Corinthians 15 verse 17 ay hindi tumutukoy primarily or hindi primarily tumutukoy sa pagbabago mo ng iyong buhay, kundi ito'y tumutukoy kung saan manggagaling ang pagbabago ng buhay. Ito'y manggagaling sa katotohanan na kung ikaw nga ay na kay Kristo Jesus, ikaw ay isang tunay na bagong nilalang na. Bagong nilalang na. Yes, andun pa rin yung struggle sa kasalanan, andun pa rin yung mga kahinaan, pero ang katotohanan na ito, ikaw, kung na kay Kristo Jesus na, ay isang bagong nilalang. At iyon ay isang matibay na pundasyon at isang napakagandang katotohanan na magbigay ng encouragement sa atin para magsumikap sa buhay Kristiyano. Ako at ikaw, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, ay bagong nilalang ng Diyos. Inilagay niya ang banal na spirito sa puso mo. Yung pusong bato, pinalitan niya na ng pusong laman, isang pusong may pagmamahal sa Diyos. Pag-aaralan ho natin yan sa mga susunod. So, we are
Believers are objectively new creation, new creature of God. At ito ang magiging pundasyon ng mga pagbabago na dapat at makikita sa buhay ng isang Kristiyano. So, there is a radical spiritual change. Merong isang totoo, radikal, at spiritual na pagbabago sa isang tunay na Kristiyano. Now, Brother Paul, again, paano ko malalaman? Paano ko malalaman kung meron ako nito? Sabi nga ho natin, lalabas yung bunga. Ngayong gabi ho, sinadya kong ito ang ating pag-aralan dahil gusto makita ko natin na ito ay hindi lang natin pipilitin baguhin yung mga ginagawa natin. Tapos, Kristiyano na ako. No. Ang isang tunay na Kristiyano ay magbabago. Merong bungang lalabas kasi merong ugat. Dahil meron ng ginawa ang Diyos. At ang Diyos nagsimula ng mabuting gawa ay tatapusin niya ito hanggang sa araw ni Kristo. Philippians 1 verse 6. Kumpiyansa tayo doon. So, doon lalabas. Ang gusto ko lang maging encouragement sa atin na habang pinag-aaralan ho natin ang mga katangian ng isang tunay na mananampalataya, itong mga katangian na ito ay nakatungtong sa katotohanan na merong Diyos na nagsimula ng isang mabuting gawa, nagsimula ng isang radikal, matindi, tiyak na spiritual na pagbabago sa isang totoong na kay Kristo Jesus. Meron bang struggle? Meron bang discouragements? Meron bang kasalanan na ang tagal mo nang binubuno? May mga pagkakataong natatalo ka? Meron bang mga pagkakataon na para bang ang buhay Kristiyano ay napakatarik, napakahirap akyatin at napapagod ka? I hope itong katotohanan ito ay maging encouragement sa atin. If we are in Christ, if you are in Christ, you're a new creature. Merong mga tao na nakatali doon sa, ganito kasi ako lumaki. Ganun kasi ang ginawa sa akin ng mga yung kasi ang natutunan ko sa nanay at tatay ko, yun kasi ang na-pick up ko sa environment na kinalalagyan ko, yun kasi yung kinalakihan ko. Ganito kasi ko. Well, if you're in Christ, you're a new creature. And that is the basis ng lahat ng mga magiging pagbabago na susunod. At ito yung magiging basis ng lahat ng ating mga susunod na pag-aaralan ng mga itsura. Bakit ganito ang itsura? Bakit? Actually, isa sa mga susunod talaga ay may bagong puso. Mahal niya ang Diyos. At pwedeng hindi niya mahalin ang Diyos dahil binigyan siya ng Diyos ng bagong puso. At mamahalin niya ang Panginoon. Ang isang totoong Kristiyano ay merong tiyak, matindi, at spiritual na pagbabago na nangyari sa kanya. At ito ang pundasyon ng lahat pa ng mga magiging pagbabago sa kanyang buhay. Na hope ito ay maging encouragement sa atin. Ito'y mag-boost sa atin kung tayo ay medyo napapagod na, may mga struggle sa buhay. Tumingin tayo sa katotohanan ito. Ito'y magbibigay lakas, ay magbibigay encouragement sa atin. Ako'y bagong nilalang.
dahil na kay Kristo Jesus. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa katotohanan ito. O Panginoon, kagaya ng panalangin ni Pablo, bigyan mo pa kami ng liwanag. Bigyan mo pa kami ng mas malalim na pagkaunawa. Bigyan mo pa kami, Panginoon, ng pagkatuto sa mga katotohanan ito, sa napakaganda at napakasarap na katotohanan ito. Kami ay bagong nilalang na ikaw ang nagbago. Ikaw ang kumilos. Ito ay isang tiyak. Ito ay isang katotohanan sa bawat isa sa amin na na kay Kristo. Salamat po, O Diyos. Patulungan mo kami na lahat ng aming gagawin, ginagawa, pamumuhay ay konsidera namin, tignan namin ang katotohanan ito na ginawa mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Manawa, O Diyos, tulungan mo kami na patuloy na lumago sa wangis ng aming Panginoong Hesukristo. Tulungan mo kami na patuloy na lumakad ng isang buhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Salamat po. Ingatan mo po ang aming mga kapatiran. Ano man ang aming gagawin, na patuloy naming magawa sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Ang aming mga kapatiran na nandun ang karamdaman, mahabag ka po. Kay Brother Dave Paule, kay Sister Cecil, Panginoon, maging sa aking sariling anak, nandun pa ang ubot sipon kay Timmy. Hanggang din, Panginoon, sa iba pang mga kapatiran na maaaring nandoon ang mga problema, kabigatan. O Diyos, abutin mo po sila. Tulungan mo po sila. Tulungan mo kaming tumingin sa napakatibay na tungtungan na dahil kami ay na kay Kristo, kami bagong nilalang. Salamat po. Ingatan mo kami, gamitin mo kami. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po mga kapatid. Again, if you have questions, please do. Pwede nyo i-comment ho sa atin hong Facebook page, or you can send a private message to me at sa biyaya ho nyo sasagutin po natin yan. I hope to see you again on Friday at also magkasama-sama ho tayo sa atin hong prayer time. Lahat ho ng ito ay biyaya ng Panginoon. Patuloy natin ipagpasalamat sa Kanya. God bless po. Magandang gabi. Ingat po tayong lahat.